Sa palagay ko naman, ay tapos na ang despedida party na ibinigay ng mga kaibigan ni Lydia para sa kanya. Hindi maaaring hindi dito siya magdaan sa kanyang pag-uwi. Kailangang siya'y mahulog sa kamay ko pagkat bukas ay aalis na siyang patungong Amerika. Kailangang siya'y mahulog sa mga kamay ko. Ito na marahil. Walang salang si Lydia ito. Anong kailangan, pare? Naroon ko, padre, ha? Kala ko ikaw inaantay ko, eh. Ano, tama na ba? Tama na. Ayan. Oreglado na, ha? Ikaw nang bahala, ha? Uwi na ako. Okay, sige, partner. O sige ha, bukas na tayo magkita. Oreglado! Tayo na. Nasira ang kotse ko, eh. Kaya pala hindi ka nakadating sa party. Oo nga, eh. Gusto ko sana tumawag ng mekaniko, eh. Wala naman taxi. Abay, dito ka na sumakay. Abay, kung di ako makakabala sa'yo, eh. Hindi naman. Sige, ako magmamaneho. Sige.
Talagang hindi ko kilala yung lalaking yun. Naparaan lang ako ron. Narinig ko yung babaeng sumisigaw humihingi ng saklolo. Ibig siyang pagsamantalahan ng nasawi. Nagalit siya sa akin, sinuntok niya ako, kaya naglabanan kami. Anong pangalan ng babae? Ano nga, hindi ko nga alam eh. Sapagkat nung ko lang nakita yung babaeng yun. Bueno, sabihin mo sa amin kung ano ang anyo ng babae nang meron kaming mapagbatayan sa pag-aarap sa kanya. Paano ko nga masasabi sa inyo hindi ko nga kilala yung babae na yun? Sabi mo yung nakita mo! Nakita ko nga ako, pero hindi ko napagmasdan. Madilim ang gabi, naglalabanan pa kami nung lalaki. Sumakay siya sa auto, tsaka naman umalis. Pero, kaninong auto? Sa babae o sa lalaki? Paano ko nga masasabi? Pareho ko nga hindi sila kilala. Teka nga muna. Liwanagin mo ang iyong sinasabi. Napadaan ka sa highway Opo, at nakakita ka ng babaeng humihingi ng saklolo. nakarinig ho. Nakarinig ka ng babaeng humihingi ng saklolo. Opo. Dinaluhan mo siya at naksukatan kayo ng lakas ng lalaking nais magsamantala sa kanya. Ganun nga ho nangyari. At ang babae, Sumakay ho sa auto at umalis. ibig mong sabihin ay sukat na lamang umalis ang babaeng yun na hindi man lamang nagpasalamat sa iyo matapos na siya iyong saklolohan. Paano ho siya makapagpapasalamat pa sa akin? Samantalang naglalaban na kami noong lalaki, patakbo siyang sumakay sa auto at kumaskas na. At dahil mo kami papaniwalain sa sinasabi mong iyan. Katotohanan ho lahat ang sinabi ko sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Ang nasawi at ang babaeng humihingi sa akin ng tulong ay kapwa hindi ko ho kilala. Ikaw ang bahala. Kung ayaw mong magsabi ng katotohanan, Ano ba ang katotohanan na sasabihin ko? Nasabi ko na ho lahat ang buong pangyayari. ito ang masasabi ko sa iyo. Ang babae ang siyang makatutulong at makapagpapagaan sa usapin mong ito. Kung totoong may babae nasa sangkot nito. Totoo ho. Totoo. Pero saan ko ho siya hahanapin? Saan ko ho matatagpuan ang babaeng yun? Lydia! Dali-daliin mo! Hindi makapaghihintay ang aeroplano. Nandiyan na ako pa. Ang passport mo. Ang tax clearance. Baka nakalimutan mo. Nandito na ako pa. Susuliin pa sa airport yan. Kaya kailangan nandun ka, medya oras bago umalis sa aeroplano. Maligayang paglalakbay, senyorita. Salamat. Kayo na sana ang bahala sa papa, ha? Huwag niyo siyang pababayaan habang wala ako at huwag niyo siyang pagagalitin. Opo, senyorita. Kailangan lumitaw ang babaeng iyon. Talaga. Sapagkat kung hindi, bibigat ang kaso ni Ramon. Nakamatay na walang dahilan. Diyos ko. Bakit po kaya nagkakaganito ang anak? Huwag kayong umiyakan ng edad. Tibayan ninyo yung loob. Ang gawin natin ay umisip tayo ng paraan na para makatulong kay Ramon. Ngunit, paano nga nila maaaring paniwalaan si Ramon kung wala babaeng yun? Di hanapin natin ang babae. Hanapin? Paano? Magpalathala tayo sa mga pahayagan. O sa radyo kaya. At kung ito'y malaman niya, ay natitiyak kung hindi niya mapapayagang mapahamak si Ramon dahil sa pagtulong sa kanya. Bakit ngayon na kayo? Nagkwento kasi kami eh. Sayang, di na namin nakuha ng litrato. Hindi na bali sa pagdating niya. Sige.
Inay. Anak ko, Oh, wag mo kayo umiyak, Inay. Wala pa naman ho nangyayari sa akin eh. wala ba yung nakabilanggo ka? Wala hong ano man ito, hindi pa naman ho ako nakakatulan eh. Sa sandaling mapatunayan ko sa hukuman na wala akong kasalanan, tsak na makalalaya ako. Kinakabahan ako, anak. Masama ang kutob ng loob ko. Palagay ko talagang sadyang nagtatago at ayaw lumitaw yung babaeng makapagliligtas sa iyo. Bakit pa kasi sinakluluhan ng kuya iyon eh? Isang babaeng hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Konting lamig, partner. Hindi pa naman natin alam kung anong gagawin ng babaeng yun eh. Bakit naman hindi ako maiinis sa kanya? Araw-araw ay nakalathala sa pahayagan ng tungkol sa usapin mo. Nagpalathala pa si Virgilio ng pakiusap sa kanya upang lumantad. Kami ni Carmela ay nagtulog sa radyo. Tinawagan namin siya, pinakiusapan. Nagwawalang tubo pa rin siya, samantalang ikaw ay nakakulong dito. Meron sigurong mahalagang dahilan. Huwag ka mainip. Makikita mo at lalantad din yun. Baka naman kilala mo kaya pinagtatapan. Oy, Gaga. Kung kilala ko yun eh, di matagal ko na sinabi kung sino siya. Bakit ako magtitiis na makulong dito? Kung mahal mo siya, ay maaari mong gawin yun. Maaari ka magpakasakit ng dahil sa kanya. Walang mahal sa akin kundi kayo ng mga nanay. Aba Ramon, kami naman ang hanapin mo. Virgilio. Wala ka na iniestima kundi yung mga babae. Ibig ka rin makausap ni attorney. Attorney. Ramon, alam mo bang malapit na ang ating pista? Oo, alam ko. Nasabi mo na sa akin yun. Ibig kong ulitin mo sa akin muli ang nangyari. Upang mapag-aralan kung tipes ang aking gagawin. Pero paulit-ulit ko nang isinalaysay sa inyong buong pangyayari. Kahit na hindi makasasama kung ulitin mo. Baka may nakaligtaan ka mga ilang bagay. Alam mo, sa mga kasong ganito, ay mayroong mga bagay na akala may walang kabuluhan. Ngunit nagkakaroon ng malaking halagaan. Pero nasabi ko na sa inyo lahat. Wala na akong nakakaligtaan. Katulad ng babae. Wala ka bang natatandaan sa kanya? Kahit na anong palatandaan. Ramon, ang babae nga lamang ngayon kaligtasan. Kinakailangang matunto natin siya. Alam ko yun. Pero anong magagawa natin kung ayaw niya lumantad? Pero paano lalantad kung pinagtatakpan mo? Ako? Pinagtatakpan ko? Ilang beses ko ba sasabihin sa inyo? Nagkakaila ka, Ramon. Anong nagkakaila? Sinasabi ko sa inyo ang buong katotohanan na hindi ko kakilala yung babae nun. Magtapat ka. Anong magtapat? Sinasabi ko sa inyo ang buong katotohanan na hindi naman yung sinasabi ko. Hindi mo nakikilala. Tahimik! Tahimik! Tumayo na sa sandal. Kagalang-galang na ako. Kung ipahihintulot ninyo, ay hinihiling ko na pabaya makapagsalita ang nasagdal bago nyo igawad sa kanya ang inyong hatol. Maaaring magsalita, nasasagdan. Salamat po. Kagalang-galang na hukom. Wala po akong kasalanan. Wala. Kaya sa hatol na igagawad ninyo sa akin, ay wala po akong idadalangin kundi ang hatol po sana ninyo'y maging makatarungan. Hindi ko po hinahangad na sa ginawa kong pagtatanggol sa isang mahinang babaeng nilalapastangan, ay tanghalin akong bayani. Lalong hindi ko naman mapapayagan na matawag akong isang mamamatay tao. Isang kriminal. Ang nasawiyang pumatay sa kanyang sarili pagkat nakalabit niya ang kanyang baril, samantalang kami nagugumong nagagawan upang ipagtanggol ko ang aking buhay. Kaya ang tanging pagkakasala ko kagalang-galang na hukom ay ang magandang hangarin iligtas ang isang babae sa maitim na hangarin ng nasawi na sino man o kayo man na nasa kalagayan ko ay gayon din ang gagawin.
Yun na lamang po, kagalang-galang na hukom. Sa ngayon sa mga katibayan na iniharap sa hukumang ito, ay napatunayan ng walang alinlangan na nasasagdal ay dapat managot sa kasalanang pagpatay ng kapwa-tao. Diyos ko! Anak ko! Diyos ko, anak ko! Konting katahimikan! Tahimik! Dahil dito, hinahatulan siyang mabilanggo ng 8 taon. Sa buwan, Diyos ko! isang araw. Diyos ko! Bakit nangyari sa amin? Diyos ko, anak ko! Hindi na kayo naawa sa aking anak. Anak ko, anak ko. Iwan niyo, anak ko. Anak ko. Huwag niyo na yung aking anak. Ako nang bahala sa kanya. Kanon? Kuya mo. Luming, huwag ka mag-alala. Babalik ako ulit. Ramon! Ramon na naman. Mula ako. Bitiwan mo na ako. Alam ko kung saan mo ako dadalhin. Mahirap na yun eh. Sabi naman sa inyo, bitiwan niyo ako. Hindi naman ako masamang tawa. Bakit ba ayaw na ako bitiwan? Tulas ka, ha? Tigas, ha? Aray ko. Ang sakit anak. Kailangan madala siya sa orthopedic hospital sa lahat ng madaling panahon. Bakit ho? Nagkaroon siya ng pinsala sa gulugod eh. Sa may kuyukot. At siya na hindi ko kaya. Eh kung ganun ho, dalhin natin siya kaagad. Natawag na ako ng taxi. Ako na Berilio. Kailan ka pa rito? 2 linggo na. 2 linggo lang. Mukhang inip ka na. Ako nga, 2 taon na ako rito. Hindi pa ako naiinip eh. Eh, ikaw. Bakit ka ba napasok dito? Napagbintangan akong pumatay. Pumatay? Sikat ka pala ha? Ako pandurukot lang, wala ka kwenta-kwenta eh. Adre, siga ka. Hindi ako siga, at hindi ako pumatay. Kung hindi naging biktima lamang ng pagkakataon. Adre, huwag kang pikon. Akala ko matutuwa ka rin sa sinabi ko eh. Ayoko nang ganun pagsikat. Sorry ha. Alam mo ang buhay dito, sanayan lang ha. Tinan mo ako, 2 beses na ako labas-pasok dito. Pag nasa labas ako, nahanap ng katawan ko rin sa loob ha. Hiyang na hiyang ako rin sa loob ha. Dito ako tumataba eh. Adre, halika. Mari ba magdilihensya ka na ibang kausap mo, ha? Ang nanay, Hindi na namin siya sinama. Kasi ayaw namin makita ka sa ganitong katayuan. ikaw man, hindi ko papayagan pumarito. Kung mag-iiyak ka lamang ng ganyan. Ako may sabi kay Carmen na huwag na isama ang nanay mo rito. At saka isa pa, tila pa nagkaroon ng nervyos mula na mabilanggo ka. Kung maaari nga eh, huwag na siyang dumalaw rito. Sabihin na lamang yung, hintayin na lamang niyang pag-uwi ko. Masasanay rin yun sa pagkakawalay ko sa inyo. At ganun din naman ako. Mamimihasa na rin ako sa pamumuhay rito. Katulad nitong ibang kasamahan ko rito, para na rin silang nasa sariling ilang pamamahay. At saka, para 8 taon lang naman ako rito eh. 8 taon? Oo. Luming, ang 8 taon naman eh hindi panghabang buhay ah. Yun nga mga kakilala ko riyan eh, habang buhay yung sentensya. Pagkatapos ng 2 taon, binibigyan agad ng parol at nakakalaya agad. Yan nga ang sisikapin ko. Ang maging ulirang bilanggo upang matupad ko ang aking panataka sa babaeng naging dahilan na aking pagkakabilanggo. Ramon, hindi pa maaaring limutin mo na siya. Sa iyong pagkapuot at pagnanais na makapaghiganti, ang sarili mo rin ang iyong pinarurusahan. At pag naghiganti ka, mababalik ka uli dito. Eh, maiiwan mo na naman kami ng nanay. Huwag na natin pag-usapan yan. Ang pag-usapan natin ay hanap buhay. Alam mo, ibig ko ipagbiling ating truck at na magkaroon tayo ng puhunan. Alam mo, ibig ko ipalakihan ang talyer. Dumadami ngayon ang trabaho eh. Kung ano inakala mo mabuti, di gawin mo. Ikaw ang bahala. Pero,
Huwag mo na sabihin sa ating pentalyer. Sarili mo na yon. Naririto ako eh. Basta atin ang talyer. Atin sa simula, atin hanggang sa katapusan. Kahit naririto ka. Tatas mo ng konti, ha? O, yan. Yan, tama na yan. At ito naman yung mo ngayon. Gawa ko nga. O, kunting bilis mga bata. Oo. O, ayun. Yan, ano yan. Yan. Ayos na ba ito? Oo, okay na yan. Di ako, Carmen. Maganda. Ito rin. Ikabit mo nga ito rito. Oo. Tsaka ito naman, dito mo na ikabit. Okay. Tayo sa loob ng pisina mo. Tingin yata ito eh. Ron, ano ba? Laya na ako ah. Hindi ka pa. Kaya ka na. Oo. Pero huwag ka na babalik dito, ha? Dehe na, Choy. Saka, sa labas na tayo magkita ha. Magpapakabait ka naman. Oo, Ha? pare Mang Andre. Sige ha. Okay. Si Binibining Lydia Amante ay darating buhat sa Amerika. Ang magandang anak ni Judge Amante ay muling makakahalubilo ng kanyang mga kaibigan. At ang lipunan ay muling magniningning sa kanyang karilagan. O, sige, ha? Kaya na bahalang magsabi sa inay. Oo, ito yung matutuwa yun. Sige na. Okay, Ramon. Okay. Bye-bye. Hindi na ako papanik. Ikaw na lang. Eh, bakit? Maraming trabaho ngayon sa talyer eh. At isa pa si Carmen lang naiwan doon. Ikaw na lamang ang balita kay Aling Edad. Tiyak na matutuwa kapag nalaman tungkol sa patol ni Ramon. Aba, hindi lamang sa Nindara matutuwa, kundi tayong lahat, hindi ba? Ngunit, higit ang iyong kaligayahan. Napapansin ko, hindi ba? Hindi lang may ibig kang sabihin. Talaga. Iniibig mo si Ramon, ano? Tiyak ka na nga. Si Luming po ito. Aba, dumating na pala kayo. Tuloy ka. Bukas yan. Aliyad! Masayang-masaya ka. Tila may magandang balita. Meron nga ho. Ano yun? Alam niyo, ang mga papeles pala ni Ramon ay nasa board of pardon na. Oh, At kung may swerte, ay hindi na magtatagal. Makakalaya na. kahit manawari. Si Carmen nalalaman na ba niya? Napunta na ako si Belinda sa talyer. At siya na rin magsabi sa kanya. Salamat sa Diyos. Makalalaya na rin ang aking anak. Oh, ba't pa kayo iyak? Thank you. Lydia, nung bang ikay nasa Amerika, ay hindi mo man ako naalaala. Madalas, lahat ng mga kaibigan ko dito. Ang mga sulat ko, natanggap mo ba? Oo, pati nga yung huli mong sulat na sinabi mo sa akin nakapasa ka na sa bar. Congratulations nga pala. Maraming salamat. Bakit hindi mo sinagot? Masyado kasi akong akupado sa aking pag-aaral eh. Napakababaw naman yata ang dahilan.
kahit pa isang sandali ay hindi mo mauukol sa akin na sagutin mo ako. Anselmo, sa palagay ko hindi na kailangan. Bakit? Sapagkat bago pa akong naglakbay, ay naipagtapat ko na sa iyo ang bagay na dapat mong malaman. At ang kapasyahan ko niyan ay hindi magbabago kailanman. Lydia, hindi ka ba marunong maawa? Bato ba ang puso mo? Hindi. Ang puso ko'y katulad din ng puso ng lahat ng tao. Tumitibok at maaaring umibig. Kaya nga lamang hindi pa dumarating sa buhay ko ang lalaking nilalaan sa akin ng tadhana. Aba! Andito pala si Anselmo! Baka naman makaabala Hi, Dory. kami. Hi, Hindi Lydia. naman. Ako, I'm sorry, Anselmo, if we disturbed you. Oh, it's all right. Aalis naman ako eh. See you again, Lydia. I'm sorry, ah. It's all right. Bye. Di! At saka niya si Anselmo, no? Tinatanggihan mo na eh, nagpupumilit pa din. Paano mo naman nalaman tinatanggihan? Oh, yung ba naman itsura ng mukha na yun eh, magkakamali ako, mukhang Biyernes Santo. Mga pilyong ito talaga, oh. Naku, tama na nga. Bakit ba si Anselmo pinakalaban ninyo? Eh, ang tiyaga eh. Biruin mo, reporter pa lang, lumiligaw na sa'yo. Ngayong abogado na eh, patuloy pa rin. At kung hindi siguro namatay si Manolo, dalawa na silang mahigpit na magkaribal. Sino Manolo? Si Manolo, yung bang lumiligaw sa'yo nung araw? Ba't ba yun ang pag-uusapan natin? Lumang tugtugin na yan. Kaya kami nagpunta rito upang isama ka. O, saan? Oo nga pala, no? Halika na, magbihis ka na. Teka muna, lakad na tayo. Dadali na eh. Ening, hawakan mo ito. Oh, wala. Kailangan ka sa superintendent office. Makakalaya ka. Siya nga ho ba? Baka lalayan ako? Oo. Kunin mo na lahat ang damit mo at surrender mo na. Magbihis ka. Naku, maraming salamat po. Naku, Erning, sa wakas makalalayan ako. Congratulations. Sige, salamat ha. Sige, ikaw na bahala dyan ha. Areglado na mga papeles mo. Makalaya ka na. Umaasa akong hindi na kita makikita rito. Itong voucher ng kwartang kinita mo rito, samantalang ikaw ay narito. Kunin mo sa kero. Binabati kita. Salamat po. Come on! Ano, Tibo? Eto na naman ako ah, ha? Akala ko ba'y magpapakatino ka na? Sabi mo sa akin na hindi ka na babalik dito. Mahirap. Dating gawin ko na ito eh. Tsaka hiyak ako sa loob ah. Diyan ako tumataba eh. O sige, paglabas mo eh, hanapin mo ako at bibigyan kitang trabaho. Bao, Choy! Yun nga ang kailangan ko eh. Sandali lang ako sa loob. O sige ah. Naririto na ako! Salamat! Nakalabas ka? Tama! Luming. Sorry ha. Ang inay. Mistake us. Inay! Inay! Anak po! Salamat siya sa pinalik kami sa amin. O bakit pa umiiyak? Naririto na ako. Hindi naiiyak ako anak dahil sa kaligayahan. O tingnan ninyo. Pati si Luming eh, napapagaya sa inyo ng pag-iyak. Lumeng, si anak ang labi itong kasama dito sa bahay. Eh, si Carmen ho? Nasa talyer, katulong ni Virgilio. Salamat sa iyo, Luming ha. Wala ka naman ni Ramon. Eh, tingnan ninyo mga pasalubong ko sa inyo. Ito ang para sa iyo, Luming. Salamat. At ito naman ang kay Carmen. Ganda. Matutuwa niya ng kapatid mo. At hindi lamang yan. Sandali lang, inay ha.
para sa inyo. Inay, halika kayo, tingnan ninyo. Ramon, matagal nang hindi nakalalakad ang nanay mo. Ano? Totoo ba yung sinasabi ni Luming? Noong ikaw ay habulila, papunto pa ng mga pulis, ay inatake na siya. Mula noon ay hindi na siya nakalakad. Inay, bakit hindi ninyo pinasabi sa akin? Ako may gusto, anak, na huwag mo nang malaman. Maghihirap lamang ang iyong loob at makagugulo pa sa iyo. Inay. Kung hindi dahil sa babae niyan, hindi ako mapipilanggo. At kung hindi naman ako napilanggo, hindi kayo magkakaganyan! Limutin mo lang makangkaraan. Pagbabayaran niya sa akin ito. Ramon, mabuti pa kayo pumunta ko sa talyer. Para na makita kayo ni Virgilio at ni Carmen. Yung matutuwa yun. Siya nga naman, anak. Pumunta ka na muna. Samahan mo nga si Alumi. Oo nga. Sandali lang, Inay. Babalik ako agad. O ano? Nasisiyahan ka ba? May nakikita kang pagbabago sa talyer? Malaki! Ang gara! Abay, kung hindi kita kasama, hindi ko makikilala yung lugar na ito eh. Si Virgilio, ayun o. Virgilio! Ramon! Makakatulong na ako sa iyo ngayon! Kuya! Lumabas ka na pala! Kailan ka pa dumating? Kararating ko lang, Carmen! Salamat at nakalabas ka na. Oh, ba't umiiyak ka na naman? Hindi ka ba natutuwa niyan at malaya na ako? Kanya nga ako umiiyak dahil sa tuwa eh. Carmen, tama na yan! Alam mo, Virgilio, kung di ko na sinamahan si Ramon dito, ay hindi na niya makilala ang talyer ninyo. Siya nga ba? Oo. Ano, nasisiyan ka ba sa ating talyer? Labis. At hinahangaan kita. Tena kuya, punta tayo sa loob at nang makita mo ang opisina. O sige nga, gusto ko nga makita eh. Virgilio, ginulat mo ako. Bakit? Paano ginawa mo at napaunlad mo ng ganito itong talyer mo? Anong talyer ko? Talyer natin! Oo, sandali lang mo, itatanong ko. Kuya! Kuya Ramon! Oo! May tumatawag sa telepono, kailangan daw ng service. Oo, andyan na ako. Hello? Oh, ito nga. Ha? Oo, tumatanggap kami ng service. Saan ba lugar yan? Ha? Oo, alam ko ho yan. O ba yan, darating ako sa lalong madaling panahon? Oo, ngayon din. Okay. Aurelio, may tumatawag ng service ha. Sino ba may papadala natin bata riyan? Okupado ang lahat ha. Mabuti ka, ikaw na lang. Hindi pa nangyayari yung ginagawa ko eh. Ako nang bahala. Sige ha, tuloy mo na ha. Okay. Mawalang galang, miss. Ikaw ba ang tumawag ng service? Oo. Huminto na lamang at sukat eh, nung paandarin ko ay nung start. Sandali lang. Paki-start mo nga.
sandali lang. O, sige nga ulit. Sandali lang. Teka. Malaki ba ang diferensya? Hindi naman. Pero maaaring matagalan. Ganun ba? May appointment ako sa latest fashion eh. Pagkayari, maaari ba ihatid mo yun? Oo. Alam ba kung saan nandun? Sa Ermita yun, di ba? Oo. O, sige, ako nang bahala ron. Taxi! Ako nang bahala, miss. Salamat. Hindi naman. Nararating ko lang eh. Halika, daanan natin ng truck mo. Nasa talir na eh. Paki-start mo nga. Anong palagay mo? Mahusay ang pagkakakumpuni mo. Kaya i-blow out kita. Wag na. Salamat na lang. Ikaw ang bahala. Paano ang kwenta? Padala mo na lang sa talir. Kung may panahon ka. Okay. See you again, ha? Nasira na naman ba, miss? Lydia ang pangalan ko. Lydia? Magandang pangalan. Pumapali yung motor eh. Pakitingnan mo nga. I-revolution mo nga muna. Maayos naman ah. Maayos pag nakahinto. Pero pag pinatatakbo ko na, doon ko nararamdaman na pumapali yung motor. Halika, maniwawain mo nang makita mo. Sandali lang. Berhilio, ikaw na muna ang bahala dyan ha. Magte-testing lang ako. Talagang ganyan kami mekaniko. Puno ng langis. Kapag ka walang langis, ay sirani ko. Mahusay naman ang andar ah. Mahusay din naman ang takbo. Nalalaman ko. Magsasabi na ako sa'yo ng totoo. Wala naman diferensya ang kotse eh. Ha? Walang diferensya? Oo, ginawa ko lamang dahilan yan upang makasama kita. Bakit kailangan ka pang gumawa ng dahilan? Ang ibig mong sabihin, kung aayayahan kita na walang dahilan, may sasama ka sa akin? Abay di kasi naman. Lalo na kung ang
mag-aanyaya sa akin eh, isang magandang katulad mo. Romantiko ka pala, ha? Kasi ibig kong magpasyal sa Balara. Natatakot ako mag-isa, kaya naisipan kong isama kita. Sa dinami-dami ng kaibigan mo bakit ako pa, na isang hamak na mekaniko, ang naisipan mo isama? Hoy, wag mong hamakin ng mekaniko. Dapat mong malaman ng nasirang Pangulong Magsaysay ay isang mekaniko rin. Ba, siya nga pala, no? Kapangalan ko. Anong malay natin? Alam mo ba ngayon lang ako napunta rito? Ang gaganda nga pala ng mga tanawin. Dito ako nagpupunta kapag ibig kong umiwas sa mga tao at mga parties. Magaling kang pumili ng pook na pagtataguan, Hindi ba kita naaabala sa iyong mga gawain? Ano mang gawain ko, maaari ko malimot. Basta ikaw ay kasama ko. Sa makatwid gusto mo akong kasama? Yan ba naman tinatanong mo pa? Ang makasama ko isang magandang dilag na katulad mo malaking karangalan, kasiyahan at kaligayahan. Meron akong gusto itanong sa'yo O ano yan? Baka magalit ka. O bakit ako magagalit? Bakit mekaniko ang naisipan mong trabaho? Yan ang hilig ko At saka, marangal naman ang hanap buhay hindi ba? Oo. Ngunit, hindi ako makapaniwala O bakit? Ha? Hindi bagay sa bikas ng mukha mo. Alam mo ang bagay sa'yo, ha? Ano? Mekanikong eksperto. Abay, nagawa ko naman yung kotse mo, Oo. Ngunit hindi na ikaw ang dapat ang gumagawa. Nagugulos ka na lamang sa mga mekaniko mo. O di kaya ikaw ang may-ari ng talyer. Bay, ako naman ang may-ari ng talyer, Ganun ba? Oo. Hindi bagay sa'yo ang lamis, Ako naman ay nagpapasalamat sapagkat kung hindi dahil sa langis na yan, hindi tayo magkakakilala. Dore, si Lydia tsaka yung kanyang mekaniko. Halika. Huwag mo nga silang inaabala. Ako si Bahama. Napapansin ko, palagi ka nakatitig sa akin. Totoo, sapagkat sa mga mata mo'y nababasa ko ang ganda ng iyong kalooban. Salamat po. At yan ang gagaling sa kaibuturan ng aking puso. Alam mo, sa palagay ko ako lang pinakamabalad na babae. Bakit? Ano ibig mong sabihin? Sapagkat nakilala ko ang pinakamagaling at pinakamakisig na mekaniko. Ha? Kisig pala, Ngayon ko lang nalaman yun, Hindi lamang kasiyahan, kundi kaligayahan na nag-umapaw sa aking puso sapagkat ikaw ay kapiling ko ngayon. Tinutuya mo ba ako o pinatataba mo lamang ang puso? Yan ang katotohanan. Nais ko ipagtapat sa iyo na mula nang ikaw ay akin makilala, ay nagiba na sa akin ang kulay ng daigdig. Ang langit na dati mapanglaw, ngayon naging maliwalas. Kung totoo ang iyong sinabi, ay mapalad ako pagkat ako'y nagiging tanglaw sa iyong buhay.
Naniniwala ka ba sa pag-ibig sa unang pagkikita? Meron bang umiibig sa isa't isa sa unang pagkikita? Oo, tayong dalawa, hindi ba? Ang senyorita mo? Hindi pa po nananaog. Bakit pa pa? Ay, napalaro eh. Good morning. Good morning. Ako ito sa party ni Nena eh. Totoo ba ang balitang lagi mo siyang kasama? Oo. Nagagalit ka ba? Hindi ha. Lubos ang pagtitiwala ko siya na hindi ka magkakamali sa pagpili mo ng mamanugamin ko. Talaga. At hindi mo siya mapipintasan. Kahit manamari. Kilala ko ba siya? Maaaring kilala mo siya at maaaring hindi. Maganda siyang lalaki na katulad mo. Makisig, masikap, at masipag sa paghahanap buhay. At mahusay siyang mekaniko. Bakit pa ta? Masama ba ang mekaniko? Ngunit, ang katayuan mo sa lipunan. Pakalimutan mo na? Kahit mekaniko si Ramon, may pinag-aralan naman. At hindi ko siya ipagpapalit kahit na kaninong binatang mayaman sa lipunan. Ngunit responsable. Papa, ako ba'y mahal mo? Ikaw ang pinakamamahal ko sa buhay. Wala akong anak kung hindi ikaw. Sa'yo nakasalalay lahat ng pag-asa at pangarap ko sa buhay. Kung sabihin ko sa iyong nakira mo ang aking kaligayahan. Ang kaligayahan mo, kaligayahan ko rin. Papa! Eh bakit naman hindi mo siya pinakikilala sa akin? Makikilala mo rin siya. Thank you. Thank you. Happy birthday. Binabati kita sa iyong karawan, Lydia. Salamat. Mayroon kaya tang hinihintay? Meron nga. Lydia, Sandali lang, ha? nasaan ang makisig na lalaki na ipakikilala mo sa akin? Darating na yun, Papa. Binabati kita. Thank you. Thank you. Lydia! Ngayon lang kayo. Sorry, nakaklaso kami. Buti nakarating pa kami. Happy birthday. Ay, thank you. Thank Happy you. birthday. Thank you. Halika kayo! Mukhang wala pa yata ang Prince Charlie. Oh, bakit na kayo? Kanina pa kayo hinihintay ni Lydia. Good evening, Dad. Ano kaya ang gift ng Prince Charming mo, ha? Pakilala mo naman siya sa akin, Lydia. Yan yata ang love yun ni Lydia. Masaya ang party ni Lydia, ano mo? Sapagkat narito kayong mga kaibigan niya. Ang Prince Charming mo, dumating na. Akala ko hindi ka na darating. Mari ba naman yun? Makakalimutan ko lahat sa ibang karawan. Ngunit ang karawan mo'y kailanman ay hindi. Binabati kita. At naway, sumapit pa sa'yo maraming karawang katulad nito. Salamat. Kilala mo ba siya? Papa, pinakikilala ko sa iyo si Ramon. Ramon ang papa ko. Kinagagalak ko po kayong makilala. Papa, kilala mo ba si Ramon? Tila namumukhaan ko siya. Sandali lang, Papa. Sandali lang ho. Si Atty. Villegas. Nakilala na. Ngunit, ikinagagalak kong makilala kita muli. Saan tayo nagkakilala, ha? Hindi mo na ako matatandaan. Pagkat nung magkita tayo, ay magulo ang isip mo noon. Ako ang kumuha ng iyong larawan. Anong larawan? Kanyang larawan, nang basahin ng iyong papa.
ng hatulan ng mabilanggo ng 8 taon, 1 buwan at 1 araw sa kasalanang pagpatay ng tao. Sinungaling! Bakit hindi ka kumikibo? Bakit hindi mo sabihin na hindi totoo ang kanyang sinasabi? Kung ayaw mo maniwala sa akin, itanong mo sa papa mo. Papa, hindi totoo ang sinasabi ni Anselmo. Naninibugo lamang siya kung kaya niya sinisiraan si Ramon. Totoo ang sinabi niya, Anselmo. Ramon! Huwag ka muna bigyan. Ipagpatawad niyo. Wala akong hangad na guluhin ang karawan ni Lydia. Ngunit, hindi ko matitiis. Sa pagtitipong ito, ay makasama natin ang isang kriminal. Isang mamamatay tao. Ramon! Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo pinagtapat sa akin? Bakit dinilihim mo? Ramon, bakit? Ramon! Lydia! Papa! Sige, diretso. Ba't ang aga mo, kuya? Hindi ka ba nag-enjoy? Huwag ka muna bigyan. Ipagpatawad niyo. Wala akong hangad na guluhin ang karawan ni Lydia. Ngunit, hindi ko matitiis. Sa pagtitipong ito, ay makasama natin ang isang kriminal. Isang mamamatay tao. Ramon! Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo pinagtapat sa akin? Bakit dinilihim mo? Ramon! Bakit? Isa na naman po itong kapahamakan sa buhay ko. Hinamak at pinagtawanan sa tahanan pa naman ng babaeng aking pinakamamahal. Mahal na Birhen, itulad po ninyong matagpuan ko po sana ng babaeng naging dahilan na aking pagdurusa upang matulungan akong magpatotoo sa babaeng aking pinakamamahal na ako'y hindi isang mamamatay tao. Pinakamamahal ko po si Lydia. Kung gano'n pupunta ako sa kanila. Kakausapin ko si Lydia. Baka ka mapahiya. Bakit ako mapapahiya? Baka hindi ka nila patuloyin. Akong bahala. Huwag niyo pong ipahintulot na kami tuluyan magkahiwalay. Pinakamamahal ko po siya.
Hello, Ramon. Ako'y si Luming. Si Lydia nga ito. Ibig ko sana magsadyad din sa bahay ninyo. Pagkat mayroon akong mahalagang bagay na ipakikita sa'yo tungkol sa inyong dalawa ni Ramon. Maaari ba? Pumarito ka, hihintayin kita. Salamat. Aba, Luming, narayan ka pala. Ginamit ko ang telepono. Papaalis na ako eh. Tapos na rin lamang ako sa trabaho. Maaari ba kitang samahan? Wag na. May pupuntahan pa ako eh. Ano ito? Clippings. Diyan ka na. Mapo ka. Salamat. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Naparito ako dahil kay Ramon. Minom ka. Salamat. Inutusan ka ba niya? Hindi. Kusang loob ko. Ibig kita makausap upang alisin sa iyong paniniwalang si Ramon ay isang salaring, isang kriminal. Sa ganang akin, ay dapat siyang ituring bayani ng mga babae sapagkat napahamak siya at nabilanggo dahil sa pagtatanggol sa kapurihan ng isang babae. Hindi kita maunawaan. Anong ibig mo sabihin? Narito. Ito ang mga lathala sa mga pahayagan noong araw tungkol sa krimen na pinagdusahan ni Ramon na iniingat-ingatan ko. Bakit mo iniingatan? Sapagkat may kutubo kung balang araw ay kakailanganin ito ni Ramon. Ito. Nasa sakdal. Si Ramon Viola ay dinakip sa salang pagpatay kay Manolo Pardo. Ang krimen ay naganap sa Highway 54 ng 1:00 ng umaga. Sang-ayon kay Ramon Viola, ang pagkakasangkot niya sa patayan ay dahil sa pagsasaklolo niya sa isang babaeng sumisigaw at humihingi ng kanyang tulong. Ang mga alagad ng batas ay ayaw maniwala kay Ramon Viola na hindi niya maililitaw ang babae pagkat hindi niya kilala. Miss Amante, buhat na ikaw ay kanyang makilala, ay nagbalik kay Ramon ng dating sigla at pag-asa sa buhay. Ngunit kung mawala ka, ay nangangamba ako. Natatakot ako. Daramdamin ko kung Luming. Umiibig ka rin kay Ramon, hindi ba? Oo. Ngunit ikaw ang kanyang iniibig. Nasa sayo ang kanyang kaligayahan. Ang kanyang pag-asa. Luming. Napakadakila mo. Kuya, meron ka yatang dinaramdam eh. Bakit hindi ka umuwi sa bahay para makapagpahinga? Wala akong sakit. Kanina ka pa hindi mapalagay ah. Ramon, may panahuin ka. Carmen, halika muna sa labas. May kailangan ako sa'yo. Halika muna. Bakit ka na pa rito? Hindi ka ba natatakot mapahamak? Kung nakalimutan mo na
Pinaalala ko sa iyong ako isang kriminal. Hindi ako maaaring matakot sa lalaking pinakaiibig ko. At hindi ako maaaring mabuhay na malayo sa piling mo. Lydia. Kung ako'y nasa piling mo, sa palagay ko ba wala nang katapusan ng daigdig. Kung tayong dalawa ay magkasama, lumilipas ang panahon na hindi ko namamalayan. Pagkat ang aking nadarama ay puros kasiyahan at kaligayahan. Kung ako'y nasa bahay, kahit anong aking gawin, pilitin ko man ang matulog hindi ko magawa pagkat ikaw ang aking naaalala. Ituro mo sa akin kung ano ang dapat mong gawin. Kung hilingin ko sa papa mo ang iyong kamay, hindi kaya niya ako ipagtabuyan? Hindi. Kaya? Hindi, pagkat nagpaalam na ako sa kanya. Ano? Sumulat ako sa kanya. Sinabi kong ako'y sumama na sa'yo. Lydia. Ramon, pagtanggap mo nito'y kasal na ako kay Ramon. Nasa kanya ang kaligayahan ko. Papa, si Ramon ay mabuting tao at mabait. Maligaya ako. At ang kulang na lamang ay ang kapatawaran mo upang maging ganap ang kaligayahan ko. Ang nagmamahal mong anak, Lydia. Pinakati ko kayo. Salamat po. Bakit hindi ka pa natutulog? Naalala ko kasi yung papa Kawawa naman siya ngayon. Mag-iisa na lamang. Masasanay din yun. Baka maghinala kung nagsisisi ka lamang, kaya hindi ka makatulog, ha? Halika, matulog ka na. Alam mo bang, sa lahat ng mga mekaniko, ako nang pinakamaligaya. Kaya? Oo. Sapagkat nagkaroon ako ng asawang tagapunas ng langis sa mukha ko. Pinakamabait. At pinakamaganda. Tinutuya mo naman ata ako Ay, hindi. At alam mo, kung ikaw ay mawawala sa akin, hindi ko na nais mabuhay pa. Ramon, maalala ko nga pala. Yung babae naging sanhi ng iyong kasawian. Hanggang ngayon ba, hindi pa siya nakakalimutan? Kailanman hindi. Hindi ka ba marunong magpatawad? Marunong? Pero hindi rin sa babae na yun. Hindi ba masama ang hindi magpatawad? Kung ang Diyos nakapagpapatawad, ikaw pa kayang nilikha lamang niya? Alam ko yun. Ramon, kung sabihin ko sa'yo, ako, babae. Sino kaya yun? Teka, titingnan ko, ha? Sino sila? Si George Amante. Ama ni Tuloy Lydia. po kayo. Magandang gabi po. Maupo ho kayo. Papa, patawarin mo ako. Kung kami po ay nagkasala sa inyo,
na handa po akong magdusa. Hindi ako nagagalit, Joey. Lahat ng tao ay nagkakamali. Salamat, Papa. Ayun na. Bakit, Papa? Saan tayo pupunta? Di sa bahay. Ang bahay na ito hindi nababagay sa'yo. Napaka-alangan sa iyong katayuan. Papa! Si Ramon asawa ko na ngayon. At ang tahanan niya kahit maliit lamang, pinasasalamatan ko sapagkat naririto ang aking kaligayahan. Itong pinakamalaking kapahamakan na ginawa mo sa iyong sarili. Lydia, sa nakatit, hindi ka sasama sa akin. Ikaw ang bahala! Lydia! Ba nagtatago? Tawag ako ng tawag sa inyo eh. Laging wala ka daw. Ano naman sabihin ng papa mo? Kung saan ka naroon? O ano? Saan ka galing? Sa palengke. Nang malengke? Ikaw? My goodness naman. Ano ba nangyayari sa'yo? Isang Lydia Amante, Toast of High Society. Ano ba, Lydia? Namamaling. Tagal mong nawala. Nag-asawa na ako. Nag-asawa? Kanino? Kay Ramon. Kay Ramon? Ramon, yung mekaniko? Don't tell me naman, Lydia. Gwapo nga, pero isang mekaniko Diyan lang. muna kayo, ha? Ikaw naman kasi, binanggit mo pa pagka-mekaniko ng tao eh. Well, sorry, nabigla ako. Pero magandang scoop to, no? Para sa column ko. Halika na! Isang tampok na bulaklak ang nawala sa lipunan. Si Lydia Amante, kaisa-isang anak ni Judge Amante. May nagsasabi na mapalat na lalaki. Isang mekaniko lang. Bukod doon ay may madilim na kahapon at nabilang ko ng... Marta! Kunin mo nga ang korbata at Amerikana ko. Opo. Lydia, hindi kita makausap. Bakit ka nagkakaganyan? Sa bahay na isang pandilito, hindi ka naglalaba. Tira mo itsura mo. Hindi ka ba naawa sa iyong sarili? Kusang loob ko ito, Papa. Mabuti na rin na marunong maglaba eh. Tayo na sa bahay. Huwag na. Naparito ko upang sunduin kita. Para naman ay lumipas na yung kabaliwan. Sapat na pagbibigay kasi o, Lydia. Ang sabi mo ibig mo akong lumigaya. Kung gayon huwag mo nang piliting magkalayo kami ni Ramon. Lydia, ano nangyayari sa'yo? Ikaw ba'y wala sa iyong sarili? Yan ba ang bunga ng pag-aaruga ko sa'yo? Nakahihiyang inaasal mong yan! Ikaw ang bahala. Mamili ka. Sumama ka sa akin ngayon o kalimutan mo ikaw ay aking anak. Papa. Sasama ka ba sa akin o hindi? Dinaramdam ko, Papa. Nasisiyahan ako sa buhay ko ngayon.
Mr. Calo. Good morning. Good morning. Anything I can do for you? Nandito ba si Ramon? Oh, sandali lang. Carmen, mayroon umahanap kay Ramon. Aba, si Judge Amante pala. Sandali lang, oh. Samahan mo nga sila sa kay Ramon. Halina ho kayo. Hello? Kuya, hinahanap ka ng papa ni Lydia. Salamat. Walang ano man. Ano ho may paglilingkod ko sa inyo? Ramon, ibig kitang makausap. Bakit ho? Nais ko humingi ng tulong sa'yo. Anong ang tulong? Limutin mo na si Lydia. Kami ho ni Lydia kasal na. Kaya nga ako nakikiusap sa'yo. Babayaran kita kahit na magkano. Pabayaan mo lang siya. Hindi nyo kayang bilhin ang aking pag-ibig. Judge Amante. Ang checking ito'y pirmado ko na. Ikaw nang bahala maglagay ng halaga. Napakababa ng pagtingin niyo sa akin. Kung ang iba'y nababayaran niyo ng salapi, ibahin niyo ako! Nalalaman niyo hanap buhay ko? Hindi yan! Ramon! Kinakausap kita! Ramon! Ramon! Judge! Bayan mo siya! Ito'y suliranin namin! Kung yan ay kaliligayan niya, bayan mo siya! Pawalan mo siya! Iwan mo ako! Kung tandaan mo, hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo napaghihiwalay ni Lydia! Hindi ako papayag ng aking anak manatili sa piling sa kriminal! Nagdala kita ng cake. Kumain ka muna. Salamat, Luming. Mami ako natitikman, ha? Angat ako sa'yo. Hindi na kita dinatman ng walang ginagawa. Daig mo pang may panata. Talagang may panata ako. Panatang paglingkuran si Ramon at ang kanyang ina. Nang sa gayon makapagdulot ako sa kanila ng kasiyahan. Upang kahit bahagya makabayad ako sa isang ngunit malaking pagkukulang. Pagkukulang? Oo. Pagkukulang saan? Kanino ka naman nagkulang? Ito hindi ko nasasabi kahit kanino. At ikaw ang tanging kaluluwang pagtatapatan ko. May lihim ka pala. Oo. Ako ang babaeng sinusumpa ni Ramon. Ako ang babaeng naging dahilan ng kanyang pagkakabilanggo. At ako rin ang babaeng sinakluluhan niya ng gabi pagtangkaan ng isang lalaki. Lydia! Ito ang lihim na ayaw magtatahimik sa aking budhi. Ito pa rin ang dahilan kung bakit inuukol ko lahat ng aking sandali sa pagtatrabaho. Ang taong may ginagawa ay walang panahon ng kapag-isip. At kung dumarating ang gabi, ay nakakatulog dahil sa pagod. Luming. Nalalaman ng Diyos na hindi ko sinasadyang siya ipahamak. Hindi ko nabatid ang tungkol sa kanyang usapin. Sapagkat nang kinaumagahang mangyari ang sakuna, ako'y sumakay sa eroplanong patungong Amerika. Bakit hindi mo pinagtapat yan kay Ramon? Nangangamba ko. Natatakot akong layuan niya ako. At yun ay kamamatay ko. Akala ko kung kasal na kami ay maaari na akong lumigay at makalimot. Ngunit Luming, higit palang malupit magparusa ang katarungan ng sariling budi. Sa mga pinakamaligayang sandali sa amin ni Ramon, ay sumusurot pa rin sa aking kunita na ako'y hindi tapat. At kung malalaman niya kung sino ako'y, maaari niya akong layuan at itakwil. Kailangan malaman ito ni Ramon.
Luming, nakikiusap ako sa'yo. Walang maaaring makaalam nito. Ikaw lamang at ako. Darating ng doktor. Saan, anak? Saan talaga ang masakit? Dito. Umaakit pa sa iyo mo mabuti. Tumig dito. O Diyos ko. Dito. Jesus Marios. Awa ko po, anak. O bakit? O Diyos ko. Bakit hindi mo ano? Eh, naku, ba't ba naman napakatagal ng kuya mo? Hindi mo magagawa ng doktor. Dali kayo, doktor. Ay, salamat at tumating tayo. Lydia! Ba na nangyayari sa akin? Ano ang pangyayari? Inam lahat sa kuya pagkatapos yung naulanan. Bakit hindi mo ito? Tiisin mo, anak. Tiisin mo. Anak po. Awan po. Awang-awa ko niyan kay Lydia. Talaga ho. Lalo na kapag umuuro ang dila at hindi makapagsalita. Talagang nakakaawa eh. Ano kaya klaseng pasma yun? Pagka umuro ang dila at inineksyonan siya ng doktor, ay bumubuti naman. Oo, kasi naman ipapasok ko sa ospital yun eh. Magandang gabi ho, Mang Badong. Magandang gabi naman. Halika, kumain tayo. Ang sarap ng ulam nyo ah. Kung hindi lang ako busog eh, talagang kakain ako eh. Lumeng! Oo. Eh, sigarilyo ko ron. Eh, tinapon ko lang ang kahay. Akala ko wala ng laman eh. Eh, siguro nga. Berillo, sabihin mo kay Ramon na ipasok niya sa ospital yung kanyang asawa. Duda ako sa sakit noon eh. Kaya niyo sasabihin ko. Alam mo, Mang Badong, kaya ako na parito upang sabihin sa iyo kung maaari ho eh, tulungan muna ako ni Luming sa talyer. Dahil si Carmen ang nababantay kay Lydia. Eh, nasa sa kanya yun. Eh, Luming, may kailangan to si Virgilio. Kung may panahon ka, tulungan mo naman. Eh, oo. Eh siya, ako'y magdidilensi pa na sigarilyo eh. Maaasahan ko bang itulong? Pumayag ka naman, Luming. Inaasahan kong sa kahilingan kong ito'y hindi mo ako bibiguin. Sapagkat pag tinulungan mo ako sa opisina sa talyer, parang tinulungan mo na rin si Ramon. Tila mayroon kang ibang ibig sabihin. Iniibig mo si Ramon, ano? Oo. Nung wala pa siyang asawa. Eh ngayon, hindi mo ba siya nalilimot? Hindi. Kailanman ay hindi. Minamahal ko pa rin siya. Ngunit, pagmamahal ng isang kaibigan sa kaibigan. Bakit? Nag-aalinlang ka ba sa akin? Maaari ba ako mag-alinlangan sa babaeng iniibig ko? At yan naman ay hindi kaila sa'yo. Kaya hanggang ngayon eh, naghihintay pa rin ako ng iyong kalinga. Virilio, pag tinanggap ko ang iyong pag-ibig, ay makakaasa kang ang isusukli ko sa'yo ay isang pusong umiibig at ang itinatangi walang iba kundi ikaw. Luming, maghihintay ako kahit kailan. Kailan ako mag-umpisa sa opisina? Bukas. Bukas din. Susunduin kita, ha?
Ano nangyari sa'yo? Carmen! Saan mo ang pinto? Madali ka, ipapasok natin Lydia mo sa ospital. Mabutit tumating ka, kuya. O bakit? Hindi na naman nakapagsasalita at nahulog pa sa kama. Ano? Lydia! Bakit mo naman siya iniwan? May pinalabas ako sa kwarto eh. Pagkabigay ko ng papel at fountain pen na hiningi niya sa akin eh. Sige, tawagin mo si Luming. Madali ka at sabihin mong ipapasok natin siya sa ospital, ha? Okay. Lydia, paano ka naman nahulog? Para ka naman munting bata eh. Kaya nga ba hindi kita naiwan eh? Ito bata! Mahal kong Ramon, hindi ko matiyak kung ako'y mapatatawad mo o hindi. Ngunit hindi ko na kayang sarilin ng lihim na ito. Pinakaiibig kita. Nais kong malaman mo na ako ang babaeng iniligtas mo sa highway ng pagtangkaan akong lapastangan. Batid kung wala kang kinasusukuran kung hindi ang babae. Ngunit wala akong magagawa. Sapagkat nagkataong akong walang palag na babae. Totoo ba ito? Totoo ba sinasabi sa sulat na ito? Hindi. Hindi ako makapaniniwala. Sabihin mo hindi totoo! Bakit hindi mo na ipagtapat sa akin ang bagay na ito noong araw pa? Bakit? Yata lahat ng ipinamalas mo sa akin, pagmamahal, pag-ibig, paglalambing, eh, tawang pagpapalat kayo! Pinabayaan mo ko, mapahamak, magdusa sa bilangguan. Sa takot mo madumisan ang pangalan mo sa mataas na likunan. Ano ngayon ang ibig mong gawin ko? Patawarin ka? Sinabi ko na sa iyo, marunong akong makalimot. Marunong akong magpatawad. Ngunit hindi sa babaeng nagpahamag sa akin. Hindi sa'yo. Maging ikaw. Kailan man rin, hindi na mapatatawad. Senyorita Ramon po, gusto kayong makakausap. Senyorita, patuloy.
hindi malapit na parito kasi ganitong oras? Naparito po ako upang sabihin sa inyo na maaari niyo na kunin si Lydia. Wala na po siyang kaugnayan sa buhay ko. Bakit hindi mo ba siya sinabi? Siya po'y nasa bahay at may sakit. Ako na bahala sa kanya. Tawag. Kukunin ko si Lydia at ipagagamot ko. Ngunit ipangako mo sa akin na kailanman hindi mo siya gagambalain ulit. Sumunod kayo sa akin. Buti pa nga. Ramon! Ano? Ibo! Binigla mo naman ako eh. Biniro ka lang eh. Huwag mo ako bibirin uli. Maputit na kilala kita. Ano? Sa labas ka na naman pala. Oo nga eh. Pinalabas akong pilit. Ayoko nga sana eh. Sige, upo ka. Tapon tuloy ito ah. Anong gusto mo? Beer. Isa kang beer. Miss, beer nga dito. Coming. Ano? Mukhang matamlay ka. Mukhang wala ka sa kondisyon ah. O ano, kumusta ang buhay? May asawa ka na ba? Kasama ko yung Choco eh. Asendero sa Bulacan to ah. Kaya gusto mo pakilala kita. Malaking makina ito eh. Pakikinabangan mo ito. Total, mahusay ka sa makina. Hindi ka na. Andyan oh. Tsaka yung anak niyang nag-aaral ng engineer mekaniko, makakasundo mo, mabait yun ah. Hindi ka na. Andyan lang oh. Hindi na. Doon tayo mag-inuman. Ayan lang oh. Yan. Yan. Doon, Senyor Labar. Pinakikilala ko sa inyo ang masalig kong kaibigan. Kumusta ko kaya? Karangalan ko po. Aba, magaling kong mekaniko yan ah. Siya nga ba? Aba eh, ganun kinagagalag sa makilala. Opo ka. Sabi ko na nga be. O, tama? Di magkakasundo kayo na Junior? Sige mo, opo ka. Sa makatuwid, marami kang maituturo sa akin tungkol sa makinarya. Hanggang sa makakaya ko. Opo ka. At dito ka nga, Tibo. Malimit ba kayo rito sa Maynila? Ang lagay bakasyon ngayon ni Junior. Kanya ako nagpunta rito para salubungin ko siya. Papa, samantalang ako'y nagbabakasyon, ibig kong may ginagawa sa ating makinarya. Bakit hindi pa si Ramon ang iyong alokay na magtrabaho sa atin? Ba, kaya-kaya ho ni Ramon yan ah. Ramon, bakit hindi ka magtrabaho para sa akin? Gagawin kitang chief mechanic sa talyer ng aking asyenda. Hindi ko kayo masasagot agad eh. Sapagkat may kasosyo ho ako sa talyer ko. Baka may inaalala ka lamang. Kung may pamilya ka, ako ang bahala sa kanilang lahat. Bibigyan kita ng titirhan ninyo. Isipin mo ng mabuti. At kung magustuhan mo, iniintay kita kahit na anong oras. Ito ang aking tarjeta. Pag-aaralan ko ho.
Magandang araw po, Sir Ramon. Magandang araw naman. Commander na ba yan? Malapit na po. Don Labar, magandang araw po. Magandang araw din. Kumusta itong apprentice mo? Interesado ho eh. Tama-tama yung kinuha niyang karera, mechanical engineering. Aha, mabuti kung gano'n. O, tsaka ang sisipag ho ng mga bata. Mabuti, pero kung araw-arawin ninyong ganito madali kayong malalaos. Bakit? Anong oras na ho ba? O, ayan. Tinan mo nga naman, mag-aalauna na pala, hindi natin napapansin. Miss, ano yun? Hindi mo maaaring madalaw si Lydia. Kaibigan namin siya eh. Hindi maaari, baka magalit sa amin ng gusto. Bawal sa kanyang dalaw eh. Talaga bang bawal? Aba, oo. Ilang beses ka kami pumunta dito, hindi pa naalis ng bawal ang dalaw niya. Bakit tinadagaling mo? Eh, ang mabuti pa, tanong mo si Doktor. Di ba kayo marunong bumasa? Bawal ang dalaw. Magandang araw po, Senyorita. Pinagdala ko kayo ng damit pinadala ng inyong papa. Iha, magbihis ka na. Makakauwi ka na, sabi ng doktor. Senyorita, ano po ang inyong lamon? Mamaya kung naiinom niya, mamain lang na ako eh. Papasok po ba ang inyong pagkain? Huwag na, abot mo lang sa amin yung telepono. Lumabas ka na. Hello? Si Amelia to? Oy, Lydia! Ano? Magaling ka na ba? Oo, sa awa ng Diyos. Oh, ano ba ipaglilingkod ko? Malaking pabor ang hihingi ko sa'yo. Ibig ko sanang humingi ng kopya ng pahayagan nung araw na umalis ako patungong Amerika. May write-up ka tungkol sa akin, hindi ba? Oo! Lahat ng isinulat ko sa pahayagan, may kopya ako sa aking file. Ano nga bang petsa nung umalis ka nun? Oh, Areglado. Dadalhin ko sa iyong pahayagan. Kasabay ng dalaw, ha? Salamat. Ilang mahalagang pahayagan hiningi mo kay Amelia? Oo, Papa. Lubhang mahalaga sa akin. Pinag-iisip mo ako. Papa, meron akong mahalagang bagay na dapat ay malaang ko nang ipinagtapat sa'yo. Ano yun? Ako ang dahilan ng pagkakabilanggo ni Ramon. Lydia, ano sinabi mo? Sapagkat akong babaeng niligtas niya sa kamay ni Manolo na gabing ako'y pagtangka ang gahasain. Hanggang sa napatay pala niya si Manolo. Bakit? Ngayon mo lang may pinagtapat sa akin ang bagay niya. Papa, anong dapat kong gawin? Judge Amante, sino ba ako para hingan ninyo ng kapatawaran? Hindi ba ako isang hamak na bilanggo lamang? Ramon, limutin natin nakaraan. Naging malupit ako sa'yo dahil sa hindi ko alam mga pangyayari. Ngayon ay patid ko na ang lahat. At nais kong makaunawa na tayo. Hinihintay ka ni Lydia. Anak, umuwi ka na. Papa? 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 Lydia. Papa. Lydia.
siya.